Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Mr. C, kahit tanungin mo pa ako na 1,000 beses, pareho pa rin sasagot ko. Ang batang nasa sinapupunan ko ay kay si Wen Yuan. Sige, ang ika-4 na gagawin mo. Ang gawain ngayon, baka hindi ko kaya. Kakagising ni Shinlan. Ayaw mo bang tanungin ako kung ano ba talaga ang ika-4 na gagawin mo? Makipaghiwalay ka kay si Wen Yuan tungkol naman sa bata. Hindi ko siya ipapapalaglag. At nung ko naman kay Wen Yuan, tinanggap ko na ang kanyang proposal. Ngayon nagising ng kapatid mo. Hindi mo na ako papansinin? Iniisip mo ba na hindi mo na ako kailangan? O baka naman, sa tingin mo dahil nakuha mo ng mataas na sa ngayon na yun si Wen Yuan, pwede ka na mamuhay ng kampante? Mr. C, mauna na kayo. Hinihintay pa ko ng Shinlan. Nanfeng, nasan ka? Bakit hindi ka pa umuwi? Kailangan ba kitang sunduin? Nasa ospital ako. Bakit? May nangyari ba? Nasaktan ka ba? Ayos lang ako. Nagasing ng kapatid ko. Nagising ng kapatid mo? Yung nakaligtas sa aksidente? Oo, dito na ako matutulog sa ospital. Hindi ako uuwi. Gusto mo bang samahan kita? Hindi na. Magpahinga ka ng maaga. Huwag mong kalimutan, bukas ang pagsusukat ng wedding gown. Sige. Ate, sino yun? Shinlan. Ako, malapit akong ikasal. Ha? At buntis din ako. Habang masikip ka nitong panahong ito, wala akong naantala kahit ano. Ate, sino ba yung tao? Malitrato ka ba? Gusto kong makita. Itong taong ito, kamukha niya yung kanina. Magkambalang mama nila. Mahabang kwento niyan, sa susunod ko na ikukwento. Ate, kung gusto mo talaga siya, at mabatid siya sa'yo, di magandang bagay yan. Gustong gusto ko pa talaga siya. Nanfeng, nandito ka na. Hindi ba masyado pang maaga para magsukat ng wedding gown? May isang batang hindi makapaghintay, kaya bilang magiging ina, dapat mas maaga kang magsuot ng gown para lalo kang gumanda. Wen Yuan, sigurado ka ba talaga? Ayun ka na naman, nagbago na naman bang isip mo? Mr. C, itong gown ay pinaka-priceless piece ng shop namin. Nanfeng, subukan mo na. Pumasok ka dito, tulungan kong hilayan ng zipper. Salamat. Walang anuman. Bakit ka nandito? Hindi ba ikaw ang tumawag sa akin para pumasok? Hindi ka ba natatakot na may makakakita? Itong damit na to, masyado namang simple. Talagang natatabunan ng ganda mo. Yung bunso kong kapatid, ganun ba talaga siya kapabaya sa pagsukat ng size mo? Mr. C, hindi ka naman nag-iisa, hindi ba? Paano ko makita to ni Mission? Sa pinakamasama, hindi ka makakaangat. At hindi rin ako makikinabang sa'yo. Sabay tayong masisira. At least alam mo. Ikaw, ngayon, pati po hindi mo na sinasabi sa akin. Sa gabi, nakakatulog ka ba? Hindi ako makatulog. Iniisip kita. Huwag kang gumalaw. Kung may makakakita sa labas na ang bayaw at hipag ay may relasyon, para sa pamilya si, isa na namang malaking balita yan. Ganyan ba talaga tratuhin ng kapatid mo? Hindi pa nga kayo kasal. Pinagtatanggol mo na agad yung asawa mo. Sirang ulo ka talaga. Mas may kaya pa kung mas nakakabaliw. Gusto mo bang subukan? Kaya pala, sabi nila, baliw ang mama mo. Kung may lakas ka, ngayon, sakalin mo na ako hanggang mamatay. Sakalin hanggang mamatay. Hindi ko gawain yan. Hindi ako kasing baliw ng iniisip mo. Ang mama ko, hindi siya baliw. Nanteng, ang ganda mo. Salamat. Nagustuhan mo ba? Sobrang gana talaga. Miss, talaga napakaganda ninyo. Gusto ko to.
Kung gusto mo, ito nang bibili natin. Sige, ito na lang. Kukunin kong damit na ito. Pasensya na, Michelle. Itong gown, naitakda na ito ni Katong Young Master, pero sa tindahan namin, marami pang ibang estilo. Pwede kang tumingin dito, banda. Hindi ka ba nakakaintindi? Gusto kong suot niya mismo. Shen Watang, pumili ka na lang ng iba. Ang gown na ito ay pinili ko mismo para kay Nanfeng. Hubarin mo. Shen Watang, ganyan ba kababang ugali mo? Shimo Xuan, gaya ba magset ng kapatid mo sa fiancé mo, tapos wala ka lang ginagawa? Sabi nga nila, ang tunay na Ginoo ay hindi nag-aagaw ng gusto ng iba. At saka, isang damit lang naman yan. Bakit kailangan pang pagagawan? Ayaw mo na bang magpakasal? Kung wala ang gown na yan, hindi na tayo magpapakasal. Mission, huwag ka nang magalit. Uhubarin ko na. Hindi ko na masyagaan gusto. Nanfeng, hindi mo kailangan pagbigyan siya. Ayos lang, hindi ko talaga masyadong gusto. Ha? Hindi ko inakala na kayo mag-asawa ay may ganitong laro. Sa publiko pa talaga. Ano to? Masyado mong nilakasan. Dumugo na tuloy. Shimo Xuan, ipaliwanag mo nga. Ano bang dapat ipaliwanag ko sa'yo? Bakit may lipstick sa labi mo? Ikaw, minsan dapat matuto ka sa bunso kong kapatid. Maging manhid ka kung kinakailangan. Huwag kang masyadong kung ano-anong iniisip. Masyadong simple lang mga damit sa tindahang ito. Lumipat tayo sa iba. Nanfeng, dapat magpunta tayo sa ibang tindahan. When Yuan, ako, Nanfeng, huwag mo nang intindihin si Shen Watang. Lumaki siyang may pagka-spoiled at mataas ang tingin sa sarili. Sanay na siya maging arugante. ayos lang. Ano? May nangyari kay Shinlan? Paparating na ako. Shinlan, kumusta ka? May masakit ba sa'yo? Ate, huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Grabe, natakot ako. Sa likod ng hagdanan at nawalan siya ng malay. Tapos gamit ng lubid, sinakal siya. Buti na lang may dumating. Ang seryoso nito. Ito kang pagpatay. Walang CCTV sa likod ng hagdan. Kailangan nito mag-imbestiga. Ate, talagang ayos lang talaga ako. Nakita mo ba ang mukha ng umatake sa'yo? May napansin ka bang kahit anong kakaiba sa kanya? May kakaiba siya. Maamoy ng sigarilyo. Matapang na amoy ng mint. At saka, nakasuot siya ng kayumanging suit. Ang sigarilyo mo, sobrang lakas ng mint ha? Nawala na bang marka ng kagat? Ano bang sabi ni Wen Yuan? Mr. C, malapit niya ng pagkasalan si Michelle. At sabi ng board, na pagdesisyon na nila italaga kayo bilang chairman ng C Group, malapit ang mamot ang lurok ng buhay at hindi mo na kailangan isang mait na taong tulad ko. Ayaw ko makinig. Tumahimik ka. Malapit na akong mag-asawa at magkaanak. Ang pagiging aso ng iba ay hindi naman kasi kasiyasiya. Kaya ngayong araw, Mr. C, formal kong inahain ang aking pagbibitiw. Kung mangiiwan ka, hindi ganito ang paraan. Ang kidney transplant ng kapatid mo ay sa loob ng 3 araw. Ginamit pang operasyon ng kapatid ko para takutin ako. Para kay Mr. C, masyado ng pampatayan. Gamitin ang buhay ng kapatid ko para takutin ako. Yan mang tunay mong estilo. Hindi ba kakagising lang ng kapatid mo? Hindi ko akalan si Mr. C. Marunong mong panggap na tanga. Tandaan mo ito, habang isa kang aso ko, habang buhay kang ganun. Huwag mong balaking sipain ang among ito. Si Wen Yuan, itong baluktot na punong ito. Kung kaya ka bang protektahan o hindi, hindi pa sigurado. Mr. C, ngayon, kung hindi mo ko palalayain, mamamatay na lang ako. Gusto mo talaga mamatay? Sige, pagbibigyan kita. Ngayon, tumalon ka dyan. Kapag hindi ka namatay, palalayain kita. Sige, ikaw nang sabi niyan. Shannon Feng! Handa ka ba talaga mamatay? Para makalayo lang sa akin? Nangako ka sa akin kanina, kung tumalon ako rito at hindi namatay, palalayain mo ako. Kanina, handa na talaga akong tumalon, pero hinilang mo ba ako pababa? Iyan ay tinuri mong pagtalon ko. At buhay pa ko ngayon. Pwede na ba akong paalisin? Mr. C, sa panahong ito, salamat sa iyong kabutihan.
Ang mga trabang ibinigay niyo sa akin, ginawa ko lahat ng makakaya ko. Simula ngayon, wala nating pagkakautang. Ito na ang wakas. Kung hindi kayo nagsasalita, ituturing kong pumapayag kayo. Mula ngayon, magkikita lang tayo kung kinakailangan. At kapag nagkita tayo, ikaw nakakata ng kapatid ng asawa ko at ako ang hipag mo. Pareho natin susundin ang hangganan. At hindi tayo magkikita ng palihim. Siya, Nanfeng. Ang hindi tumutupad sa salita ay hindi ko gawain. Ano kung sabihin kong hindi ako pumapayag? Panatilian mo ang buhay ng kapatid ko. Ako ang mamamatay. Lumayas ka na. Mr. C, minabati ko kayo ng maligayang bagong kasal. Tungkol sa kidney transplant ni Shingnan, hindi mo na kailangang mag-alala. Nayos na namin ang lahat. Ang kabutihan mo kay Shingnan, hindi ko makakalimutan. Umalis ka na! I-check niyo kung sa ospital ni Xinglan. May nangyari bang kakaiba ngayong araw? Opo. Nanfeng, uminom ka muna. Salamat. Si Dr. Feng ang pinakamagaling na surgeon sa buong Yusheng. Ang operasyon ng kapatid mo siguradong magiging matagumpay. Salamat, Min Yuan. Bakit ba palaging magalang ka sa akin? Malapit na tayo magpakasal. Ang kapatid mo ay pamilya ko na rin. Nga pala, tungkol sa insidente nung nangyari nung huli, nahuli na ba ang salarin? Napakahusay ng taong iyon. Sa hagdanan, wala siyang iniwang kahit anong fingerprint. Ang CCTV ng hospital, hindi rin nakakuha ng kahit anong itsura niya. Sino bang gustong pumatay kay Xinglan ng ganun? Narinig ko, may kinalaman sa aksidente ng sasakyan. Baka nakita ni Xinglan ang mismong nakabangga. Ang mismong nakabangga. Wala siyang nakita. Ganun pala. Nanfeng, huwag ka mag-alala. Mula ngayon, poprotektahan ko kayo. Wen Yuan, sasabihin ko ito sa'yo sa huling pagkakataon. Salamat sa'yo. Kapag nagpasalamat ka pa ulit, magagalit na talaga ako. Ipinapahayag ko ang bagong posisyon ng General Manager ng Honga International Group ay pinagkakaloob ko kay Simu Xuan. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat sa inyong lahat. Tignan natin kung kaya mo ba talaga. Mushwan, ang iyong kakayahan ay halata naman sa lahat. Naniniwala ako na kaya mong gampanan ang posisyon nito na mahusay. Pagsisikapan ko po. Magkamayan kayo magkapatid. Mula ngayon, ang pagkakaisa ng magkapatid walang hindi matatagampayan. Congratulations sa'yo, hari ng nakakaasa sa babae. Kuya, congrats sa pag-angat bilang general manager. At saka, pagkalipas ng ilang panahon, ako rin ay malapit nang ma-promote bilang ama. Chuan, may nakakagulat ako na tuklasan. Saan mo nakuha ang impormasyon? Habang iniimbestigahan ko ang aksidente, nalaman ko na isa sa mga sospek ay nasugatan. Pagkatapos pumunta sa ospital, hindi ko sinadyang matagpuan ang medical record ni Shi Wenyuan. Mapagkakatiwalaan bang impormasyong ito? Nagpatingin siya sa dalawang ospital, pero ang iisang doktor ang tumingin sa kanya. Ang doktor na ito, isang kilalang espesyalista sa buong Yusheng. Mukhang sinusundan niya ang doktor paglipat ng ospital. Gano'ng katagal niyang iniinda ang sakit na ito? Mga 5 taon na, pero mukhang walang pagbuti. Makailan ba? May sinyalis ng pagbuti. Wala. Sinabihan na siya ng doktor na tumigil na sa gamutan. Kaya, ang anak ni Shannon Feng, hinding-hindi maaaring sa kanya. Kuya! Ang imbitasyon. Nakapili na kayo ng araw? Oo, napagdesisyonan na namin ni Nanfeng sa 16 na araw ngayong buwan. Magandang araw yun. Ang bilis naman. Alam mo rin naman kuya, hindi na makapaghintay ang tiyan ni Nanfeng. Gusto ko sana na maganda ang suot niyang wedding gown. Ang pag-aasawa naman, isang beses lang sa buhay. Gusto ko sanang makipag-usap sa inyong magiging misis. Kuya, may kailangan ka ba? Tungkol ito sa batas.
Sa tingin ko, hindi ko tatanggihan ni Miss Sia, hindi ba? Masyado kang magalang si kanyang master. Hindi na ako abogado noon pa man. Iisang pamilya lang tayo. Huwag ka namang maging madamot. Hipag ko. Mr. C, ano nais mo iparating? Bakit ka nakalayo sa akin? Takot ka bang kainin kita? Alam ko naman sir ang legal counsel ng pamilya C. Ito'y pribadong bagay ko. Handa akong makinig. Kung matuklasan ko ang asawa ng iba, ay nagdadalang tao ng aking anak. At pagkatapos, sa pribadong pag-aayos ng walang bisa, ilang porsyento ang tsansa kung manalo sa kaso? Kung ang bata ay pinapanganak, habang buhay pang kasal ng kabilang partido, halos walang tsansa. Pero, ikaw at ang bunso kong kapatid ay hindi pa kasal. Aalis na ako. Ang bunsong kapatid ko talaga, napakalaki ng puso niya. Handang maging peking ama ng iba, pero ayoko na makita ang anak ko na tinatawag na tito ang ama niya. Nanfeng, huwag mong gawing komplikado ang simpleng bagay. Hindi kita maintindihan. Huwag kang magpanggap na inosente sa akin. Ipapakita ko sa iyong isang bagay. Napasin ko talagang gusto mo tuklasin pribadong buhay ng iba. Tulad ng iyong kapatid. Hindi mo pa ba naiintindihan? Mula nang lumaki siya, nagsimula siyang gamutin sa sakit na ito. Ano bang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin, ang anak ni Lin Xingyu at ang iyong anak ay wala talagang kaugnayan sa kanya. Akala mo ba na kung bibigyan mo ng anak, naisip mo ba kung bakit? Inaasikaso niyang isang bata na wala namang dugo na koneksyon sa kanya. Itong klase ng bagay na hindi mo mauunawaan ng mga tulad mo sa buong buhay. Grabe. Hindi ko akalain ang isang babae na naranasan ng ganitong matinding pasakit sa buhay ay maniniwalang inosente ang isang lalaki na kilala niya ng ilang buwan. Nanfeng, nasaan ang utak mo? Hindi ba sinabi mo, kapag umiibig ang babae, nagiging bubo siya? Umiibig? Huwag mong sabihin sa akin na umiibig ka sa kanya. Siyempre, kung hindi, bakit ko pa siya papapakasalan? Ano bang pagmamahal mo sa kanya? Sabihin mo! Sabihin mo sa akin! Ano bang pagmamahal mo kay Wen Yuan? Hindi ba siya karapat dapat? Naiintindihan mo ba siya? Hindi ba siya karapat dapat sa pagmamahal? Ano bang ginagawa ninyo? Bakit nandito ka na naman? Siya na nabigay siya ng lakas ng loob na kausapin ako ng ganito. Si Mushuan, ano bang ginagawa mo? Ano bang relasyon mo kay Nanfeng? Umalis ka nga dito. Si Mushuan, ayaw mo namang pagkasalan ako. Sige, sasabihin ko na sa pamilya ko, hindi na natin itutuloy ang kasal na ito. Si Mushuan, alam mo rin naman sa puso mo kung paano ka nakaupo sa posisyon mo ngayon. Kung ako sa'yo, hawak ko ng maayos ng pagkamalambot sa buhay na ito. Sinabi ko na sa'yo noon, hindi ako mabuting tao. Pero totoo ang puso ko. Sinabi ko na rin sa'yo na hindi kita mamahalin. Ang relasyon natin ay puro pakinabang lang. Hindi kita mamahalin. Kahit kaunti. Si Mushuan! Mamahal ka na bang iba? Oo. Isa lang akong kalabisan na tao. Hindi na sana ako ipinanganak sa mundong ito. Hindi ko man lang binahal ang sarili ko. Akala mo ba, mamahalin ko ang iba? Nanfeng, anong legal na tanong ang tinanong sa'yo ng aking pangalawang kuya? Yung proyekto sa Wangang District, gusto niyang mabukas ng bundok. Kaya tinanong niya ako kung may kailangang dagdag na batas. Meron naman tayong legal advisor sa Honghai Group. Baka gusto niya mas detalyado. Kanina ka pa nakatayo. Umupo ka muna. Tignan mo kung anong regalo ang binili ko para sa'yo. Crayoline? Maganda ba itong modelo na to? Pink? May asul din. Pareho ko nang binili. Sobra naman ang binili mo. Kung babae ang baby, kulay pink. At kung lalaki naman siya, kulay asul. Yung sobra para sa pangalawang anak na natin. Simula nung lumaki siya, sinimulan niya ng gamutin ang sakit na ito. Ano bang ibig sabihin ito? Ang ibig sabihin, ang anak ni Ling Chinyu at ang anak mo ay wala talagang kaugnayan sa kanya. Nanfeng, may iniisip ka ba? Wen Yuan, napaka-thoughtful mo. Nanfeng, huwag ka na mag-isip ng sobra.
Siyang anak natin. Magulang niya tayo. Tumawag ang pamilya Shen ngayong araw. Si Wata ngayong umiiyak. Sinabi niyang gusto niyang wakasan ang inyong engagement. Ano ba ito? Wala nang iba. Nagpapalambing lang mayamang dalaga. Ikaw, kailangan mo siyang lambingin. Kumbisihin mo siya. Hindi kailangan kumbisihin. Yung mga pinalaki sa pagmamahal na babae, mas maganda ko ilang beses na lang matutumba. Tama rin. Ikaw nang bahala dyan. Oo. Tapos na ba ang recruitment sa Wanggang District? Opo. Maganda rin ang resulta. Ikaw magtrabaho ng mabuti. Opo. Ikaw, matuto ka mula sa kuya mo. Huwag ka puro tamad-tamad lang. Sabi nga sa kasabihan, mas masipag, mas maraming magagawa. Kung kaya ni kuya, hayaan mo siyang mas gumawa. Nanfeng, bukas sa parental check-up, sasamahan kita. Hindi na. Kaya ka naman mag-isa. Hindi pwede ganun. Hindi ko pwedeng hayaan ka mag-isa. Nauuhaw ka ba? Bibigyan kita ng tubig. Magiging mabuting ama ka ba? Kung mananatil anak ni Shenyo, malapit na siguro siyang manganak. Oo. Wala na tayong pag-usapan tungkol sa nakaraan. Pero, malapit na rin ipanganak ang anak natin. Kung totoong medical record, normal lang itagong sakit, pero bakit? Kahit alam mo hindi sa'yo ang anak ni Shenyo, ipakasal mo pa rin siya, parang sarili mong anak. Nanfeng, huwag ka masyadong mag-isip ng malalim. Papahalagahan ko siya na parang totoong anak ko. Alam ko. Unyuan. Anong meron? Wala. Humiga ka na. Bakit kailangan ng anesthesia? Para sa routine check-up, humiga ka na lang at huwag gumalaw. Ang routine check-up ay kailangan ng anesthesia? Ipakita mo sa akin ang order. Ang anesthesia, kailangan talaga ito sa routine check-up. Bakit kailangan ko ng anesthesia? Hindi naman ako high-risk na buntis. Hindi ko rin hihingi ang Down syndrome screening. Huwag ka na magalit. Wala itong epekto sa bata. Hindi ko gagawin ang check-up na ito. Sino nag-utos na gawin ito? Wala ito sa aking prenatal process. Ito, kung hindi mo sasabihin, tatawag ako ng pulis. Si Mr. C. Alam, Mr. Singh, tinutukoy mo. Si Si Bushwan. Ang hayop na yun. Nanfeng, bakit mukhang masama ang kulay ng mukha mo? Hindi magandang pakiramdam ko. Hindi mo natin gagawin ang check-up ngayon. Kung may mangyari, haharapin ko ito hanggang dulo. Salamat sa pag-asikaso kay Sheila na makauwi ngayon. Gusto ko pa sana manatili siya ng ilang araw. Sige, mag-usap kayo ng maayos. Ate, nandito ka na pala. Mr. C, halika, tuminom tayo ng tsaa. Hindi ko na kayo istorbohin. Mag-usap na lang kayo magkapatid. Aalis na ako. Ate, talagang maalaga siya si Mr. C. Para nagkanap ko ng kayamanan. Pumasok na tayo. Malakas ang hangin sa labas. Ate, bakit parang hindi magandang mukha mo? Ate, kukuha ko ng tubig para sa'yo. Hindi ako nauuhaw. Ate, lobat na bang phone mo? Kukuha ko ng charger mo. Chinarge ko pa lang ito kagabi. Bago mo palang bilang phone mo, hindi ba? Buong araw mo ba ginamit? Hindi naman. Ang weird naman. Anong nangyari? Ate, sa phone mo, tingnan mo, parang may naka-install na spyware. Hindi mo ito mapapansin sa sarili mo. Spyware? Sigurado ka? Nakalimutan mo ba? Marunong ko sa electrical engineering. About 10 minuto, umiilaw ang screen ng phone. Ibig sabihin, may software na tumatakbo sa background. Ate, sinong gustong makinig sa'yo? Tandaan mo to. Gawin mo ang sinasabi ko sa'yo. Ikaw, para ka nalang ibon na nakakulong sa kulungan. Huwag mong isipin na makalipad kahit saan. Ate, tinatanong kita, gagawa ka ba ng reklamo sa pulis? Walang silbi ang pulis. Shinglan,
Mag-ingat ka ngayon. May nagmamamaman sa atin. Gusto mo bang tagayin kang spyware? Hindi pwede. Kailangan kong gumawa ng paraan para mailabas ng taong ito. Shinlan, gusto ko nang ipalaglag ang bata. Ha? Bakit naman? Shinlan, may isang bagay na matagal ko nang tinatago sa'yo. Ano yon? Hindi anak ni Shi Wenyuan ang bata. Kung hindi niya anak, kanino anak ito? Sasabihin ko sa'yo mamaya. Pero gusto ko muna itong ipa-abort. Kung hindi, pakiramdam ko, mas masasaktan si Wenyuan. Sige ate. Kapag naisip mo na, susunod kita sa anumang gawin mo. Kapag naisip mo na, sabihin mo lang kung kailan surgery, sasamahan kita sa araw ng procedure. Pag-iisipan ko pa. Doc, gusto kong mag-book ng petsa para sa abortion. Misia, buntis ka ng ilang buwan ngayon. Malaki ng fetus. Hindi na pwedeng abortion. Bukod pa rito, malusog naman ang bata. Kung maayos naman, bakit mo pa aalisin ang bata? Ito'y personal kong desisyon. Kailangan ko pa ba ipalawsin ng detalyado? Parang gano'n na nga. Pero kung ipipilit mo talagang alisin ang bata, kailangan na ito ng induction abortion. Ang induction abortion, kailangan ng pirma ng mga kamag-anak mo. Sige, naintindihan ko. Kung ganon, hindi natin kailangan ng doktor. Nanfeng! Nanfeng! Mabuti na lang at walang malubhang pinsala ang bata. May konting soft tissue bruises lang. Ang buntis naman, emosyonal lang ng kaunti, kaya nahilo. Sige. Mr. C, Pumunta ng doktor kanina. Sabi niya, ayos lang ang bata. salamat sa Mr. C. Ika'y kumakatawan sa bata sa sinapupunan. Salamat sa pagsagip sa buhay niya. Manatili ka muna sa ospital ngayong gabi para sa obserbasyon. Shimushuan! Ano utang relasyon mo kay Nanfeng? Bakit ka nandito? Ako nag-imbita kay Michelle. May isang tanong ako. Wala akong gustong talagang malaman ang sagot. Kaya inimbita ko si Michelle para malutas sa misteryo. Nanfeng, ano ba sikreto mo? Mr. C, hindi mo ba pinagaw sa doktor ang anesthesia para sa check-up ng bata? Hindi na kaya ng ganun. Direkta ko lang sasabihin sa'yo, pasensya na Michelle. Nasa mismong kasal mo, malalaman mo na iyong no longer fiancé ay may lihim na anak sa iba. Sa madaling salita, ang bata na sa sinapupunan ko ay anak ni Shimoshan. Ang bata na sa sinapupunan ko ay anak ni Shimoshan. Nanfeng. Nanfeng. Anong sinabi mo kanina? Wenyuan, bakit ka nandito? Oras na para malaman ang katotohanan. Shimoshan, paano mo nagawa sa akin to? Ihahatid na kita pabalik. Shimoshan! Shimoshan at Nanfeng! Mapangas na laki babae. Matagal ko nang hinuhula na may nangyari sa inyo. Shi Wenyuan, anong gagawin mo? Bakit hindi mo sila pinatay agad? Ano bang sinabi mo kanina tungkol sa anesthesia? Ginawa mo ito pero hindi aaminin. O sinasabi mo, natakot kang magalit sa Shinwatang at kansilan ang iyong kasal? Kapag sinabi mo yun, bukod sa mag-init ng ulo, ano pang makukuha mo? Walang-wala.
Ikaw ang tumawag dito, hindi ba? Bukod sa pananal sa kapatid mo, ano pa bang kaya mong gawin? Ano bang pinagsasabi mo? Nagtatanga-tangahan ka pa talaga. Mr. C, pag-isipan mong mabuti. Kung sa publiko mo ipapakita ang pagyug at paghingi ng tawad, o gagamit ng ibang paraan upang makuha kayong kapatawaran. Oh, Sean! Nanfeng! Patangas kayo! Walang hiya! Nagtakas sa harap Umalis ko! ka! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Nanfeng, When you won. Pasensya na dahil narinig mo ang napakaraming hindi ka nais-nais na katotohanan. Nanfeng, hindi ko maintindihan kung bakit ang bata ay kay kuya. Sa totoo lang, kilala ko si Shimo Xuan sa harap mo. Nagpanggap ako bilang iyong sekretarya. Si Shimo Xuan ang nagpadala sa akin at si Strong Vision. Ako rin kumuha sa kanya. Ano? Una, gusto na yung ama na ikasal ka kay Mission. Ako nakagambala dito. At para matulungan si Shimo Xuan na ikasal kay Mission. Hinikayat rin kita. Kaya When You Won, talagang masama kong tao. Marami na akong maling nagawa. Nanfeng, huwag mong... When You Won! Ako isang espiya sa iyong paligid. Ako ay alaga ni Shimo Xuan. Isa kong alipin niya. Nanfeng, huwag mo nang sabihin! Huwag ka na mag-isip ng ganun sa sarili mo. Huwag mo nang sabihin. When You Won. Ang ating kasal. Kakinsalahin ko na. Shimo Xuan, gusto kong wakasan ang ating kasal. Hindi ka pa ba tapos? Ikaw, Michelle, hindi ko na rin kaya ang relasyon na ito. Ayoko na. Mag-ingat ka sa daan mo. Shimo Xuan, ano mong tingin mo sa sarili mo? Isang bastardong anak ka lang. Maliban sa akin, sino pang titingin sa'yo ng tama? Pwede tayong maghiwalay ng maayos. Pero kung gagalawin mo kahit isang daliri ni Shannon Feng, hindi kita palalampasin. Shimo Xuan, nagbabanta ka ba sa akin? Huwag mong kalimutan, sa mata ng lahat, ikaw ay anak na isang baliw na babae. Ngayon, ang bastardong anak ay may bastardong anak na. Tumahimik ka. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang lahat ng ginagawa mong kalokohan. Nanfeng! Isipin mo nga! Huwag ka muna magpadalos-dalos! Nanfeng! Nasa loob si Nanfeng? Kuya, gusto niya palaglag ang bata! Lumayo kayo! Bitawan mo ko. Mo Xuan, ano bang ginagawa mo? Hindi ko kayong mga anak mo. Kaya ko nang bumagsak sa hagdan ay para ipalaglag ang bata. Buhayin mo ang batang ito! Makakasiguro ka! Mas pipiling kong mamatay kaysa mga anak ng anak mo. Nanfeng, nagpagawa ko ng singsing sa kasal. Kakakuha ko lang nito. Gusto ko ibigay sa'yo. Nanfeng, huwag mong patayin ang bata. Magpakasal ka sa akin. When You Won, malawak talaga ang puso mo. Gusto mo lang pala mag-alaga ng bata ng iba. When You Won, hindi mo kailangang makialam sa ganitong gulo. Nanfeng, talagang gusto kita. Sinasabi ko, hindi ko iniintindi kung sino ang ama ng bata. Aaminin ko, nagulat ako kanina. Hindi ako agad nakareact, pero kahit ano pa man, gusto talaga kita. At handa ako maging ama ng bata. Pero When You Won, paano mo naman magugustuhan ng isang babae na simula pa lang ay may balak na saktan ka? Nanfeng, huwag kang mag-alala. Ituturing ko ang bata na parang akin talaga. Ayos ka lang ba? Kahapon ng gabi hinanap kita. Cellphone mo lang nahanap ko. Siguro nung nahulog ako sa hagdan, maaaring lumito agad si Shimo Xuan. Kasi sinusundan niya ako. Ngunit dumating agad si When You Won sa ospital. Siya ba ang sikretong nagmamasid sa akin? When You Won, kung hindi ka iiwas sa akin, sang-ayon ako sa'yo.
Shimushuan, hindi ka karapat-dapat maging ama. Hindi ka rin karapat-dapat maging magulang. Tingnan mo, ang ama ng aking anak ay si Wenyuan lang. At ikaw, mananatili ka lang bilang kanyang tiyuhin. Siya, Nanfeng! Bitawan mo ko! Wenyuan, ang nangyari kanina sa ospital, hindi ko naisip ng seryoso. Nanfeng, gusto mo ba talaga ang kuya ko? Imposible. Ako at si Motion, hindi ganyan iniisip ang relasyon namin. Ayos lang. Kaya kahit naging dati kang undercover o lumapit sa akin na may pakay, hanggat hindi mo siya gusto, wala pa rin nagbabago. Parehas pa rin ang lahat. Sigurado ka ba? Sigurado ako. Sigurado ako. Nanfeng, ang petsa ng kasal natin hindi magbabago. Lahat ay ayon sa orihinal na plano. Hindi ko papayagang magpapakasal ka kay Wenyuan. Naiintindihan mo ba? Bitawan mo ko. Umalis ka kaagad ngayon sa pamilyang si. Umalis ka kaagad. Hindi ko papayagang magpakasal ka sa kanya. Pagkatapos ko magpakasal kay Wenyuan, ang anak ko tatawagan siyang papa. Shimushuan, gagawin ko pa rin ito. Dati, gusto kong ipalaglag ang anak ko. Ngayon, nagbago ng isip ko. Dadalhin ko ang anak mo at magpapakasal sa kapatid mo. Parang anak na ito ay tawagin tito ang sariling ama. Dahil hindi ka karapat dapat maging ama. Nanfeng, ano ba talagang nagawa ko ng pagkapuot mo sa akin ng ganito? Shimushuan, mas mabuti pang layuan mo na ako. Magkikita pa ng iba ang panganay at ang hipag ng kapatid ng natatalik. Kaka-terminate mo lang ng kasal kay Shinwatang. Ayaw mo rin na ang matanda ay ibalik ka sa dati mong anyo. Nanfeng, gamitin mo naman ang utak mo. Ginagamit ka lang ni Wenyuan. Huwag mong isipin na lahat ng tao ay katulad mo. Si Wen yun ang pinakatotoo, pinakamabuti, pinakamabait na tao na nakita ko sa mundo. Sige. Dahil sa kanyang pagkatao, napaka-perpekto niya. Sa sobrang perpekto, hindi na siya nagsiselos. Isipin mo nga, ang isang lalaki, alam na ang anak niya ay anak ng kanyang kuya. Ano bang mararamdaman niya? Hindi pa magagalit o magsiselos siya? Sinabi niya sa iyo na hindi niya iniintindi. Sa tingin mo ba posible yun? Sabi mo sa mundong ito, saan kang kakahanap ng ganang kabuting tao? Kung ating pakulo ay malaman ng lahat. Itong pinakakinakatakutan ko. Mushuen, ano bang nangyari sa kasal mo kay Watang? Kinansila ko na. Nagalit si Watang at nagkulong sa kwarto. Ano bang ginawa mo sa kanya at nagkasala ka? Ang pinakamasalimuot na gagawin ko sa kanya ay pagkasalan siya. Ano? Ang isang lalaki, ang pinakamagandang hindi niya dapat gawin ay pagkasalan ng isang babaeng hindi man lang niya mahal. Nagpapanggap ka pa talagang mabuti, ha? Yu Feng, may puso ka ba para manginsulto dito? Ang proyekto mo, nagsimula pa lang at nagka-problema na. Mabuti na lang at nandyan ang pangalawang kapatid mo para ayusin ito. Pa, mabilis kong maayos ito. Lahat ay nasa kontrol ko na. Nasa kontrol mo? Mayabang ka pa magsalita. Kung hindi lang sa pangalawang kapatid mo na naglinis ang gulo mo, dinala ka na sana ng pulis. Pa, kung hindi nyo kayo papadala sa pulis, ang swerte na yun. Tingnan mo muna ang sarili mo. Noong nakaraang buwan, pumunta ka sa kasino at natalong ng mahigit 1 milyon. Wala ka ng kasya kamay mo, ha? Kaya naisip mo na gamitin mo ang pondo ng Wangang Project kung hindi babagsak ang proyekto at namatay ang 2 manggagawa. At kung hindi dahil sa pangalawang kapatid mo, bababa ang shares ng Honga International. Pa, 2 manggagawa lang naman ang namatay. 2 lang naman? Sinabi mong 2 lang? Umakyat ka nga! Ayokong makita ka! Mushuan, ang Wangang Project, ikaw na ang umawak. Opo pa. Wenyuan, hindi mo na matutuloy ang kasal ng pangalawang kuya mo. Pa, ang kasal ko kay Nanfeng, matutuloy pa rin gaya ng pinaplano namin. Ikaw nang bahala niyan. Gawin mo na ang gusto mo. Wala ka namang magawa sa kumpanya, kaya wala kang silbi.